Hello everyone! Bilo-bilo sa mais, natikman nyo na ba? Kaya naman, unahin po muna natin ngayong magluto ng sago. Nagpakulo muna po ako ng tubig and then saka ko inilagay dito yung sago na maliliit. Maliliit lamang po yung aking ginamit pero pwede kayong gumamit dito ng malalaki. Pwede rin naman na bumili lamang kayo sa palengke nung ready na po. So ayan, pakuluin lamang po natin hanggang sa lumambot or hanggang sa maluto itong ating sago. So ayan, kapag okay na, ang ginawa ko naman, pinalitan ko lamang ng cold water. So yan, santabi muna po natin at ngayon naman ay meron ako ditong 2 cups na glutinous rice flour. Nilagyan ko po ng 1 cup na tubig plus 1 tablespoon. Haluin lamang po natin ito at ang pagtakal ko po sa ating glutinous rice flour ay pasadin. Huwag po pasalok dahil mas magiging marami yung laman ng ating cups. Kaya minsan po yung sukat ay sumasablay lalong-lalo na sa mga dry ingredients. So ayan, kapag ganito naman na sumama na yung ating tubig sa dry ingredients ay pwede na natin itong gamitan ng kamay. Atin lamang po itong haluin hanggang sa ito ay mag-form na parang dough. At habang tayo po ay naghahalo dito, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udelmo's Kitchen. Kung bago po kayo sa channel na to, syempre, welcome na welcome kayo. At kung dati naman, welcome back. Kaya naman, huwag po kalimutang mag-subscribe, i-like and share na rin ang ating mga videos at mag-comment na rin po kayo sa baba para lagi kayong updated sa ating mga simpleng recipe na ina-upload. At syempre, para magkaroon kayo ng chance na manalo sa ating mga pag-giveaways every month. So, ayan, kapag ganito na, ay okay na po ito. Naglagay po ako ng konting food coloring para po mas magandang tingnan itong ating bilo-bilo. Gumamit po ako ng orange, pwede rin naman po ang dilaw. Pero ito pong paglalagay ng food coloring ay optional lamang. Pwede po kayong gumamit nito at pwede rin naman ang hindi or pwede rin naman yung mga natural color like beets po or yung mga prutas na nagkakaroon ng matitinding kulay na pwede nyong ilagay dito sa ating glutinous rice flour dough. At ngayon naman ay bilog-bilogin na po natin sa size ng inyong gusto. Ipagpatuloy lamang po natin yung pagbibilog natin dito hanggang sa matapos. At ito na po siya. Ngayon naman ay umpisahan na natin yung pagluluto. Maglagay lamang po ng 4 cups na gata dito sa ating kaserola. Pwede po kayong gumamit ng gata sa lata at pwede rin naman yung fresh. Pakuluin lamang po natin ito ng mga 3 minuto hanggang maluto yung gata and then lagyan natin ng asukal. Depende po sa tamis ng inyong gusto, ang dami ng asukal na ating ilalagay at nagsama na rin po ako dito ng evaporated milk, kalahating cup at syempre, lagyan natin ng 1 lata ng mais. Yung medium size po na lata yung ginamit ko dito. Pero pwede kayong magdagdag ng mais, pwede rin kayong magbawas, depende po sa dami ng inyong gusto. At naglagay na rin po ako ng kaunting asin para naman mabalance yung lasa. At ngayon naman, ay isama na po natin yung bilo-bilo na ating ginawa. So ayan, dahil nga po mais yung ating ginamit sa bilo-bilo sa mais, kaya ang ginamit kong food coloring is orange para naman po maganda siyang tingnan, lalong-lalo na kung ito ay inyong ibebenta para attractive sa ating magiging mga customer. Pwede rin naman kayong gumamit ng dilaw. Ngayon naman po ay meron ako ditong mga 3 tablespoon na glutinous rice flour. Nilagyan ko po ng tubig at aking pong inilagay na dito sa aking niluluto para siya naman po ang magsilbi na pinaka-pampalapot. Kaya naman ito po ay ating hahalu-haluin hanggang sa maluto para maiwasan ang pagkasunog o yung pagtututong sa ilalim. At ngayon naman ay isama na po natin yung sago. Depende po sa dami ng inyong gusto kung gaano karami ang sago na gusto nyong ilagay. Ayan, at ang timpla natin dito, again, depende sa inyong panlasa. Napakabilis lamang po nitong lutuin. Ilang minuto lamang, mga 3 to 5 minutes, luto na itong ating ginataan or bilo-bilo sa mais. Kaya naman, ito na ang ating panibago na namang simpleng recipe na pwede nyong isama sa kumikitang pangkabuhayan at syempre, perfect na pangmerienda ng buong pamilya. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!